Magandang araw, kumusta po mga kapadong? Father Edward Dantes po mula sa Society of St. Paul, si Padong. Kumusta po kayo? Kumusta naman po ang anger management ninyo? Ikwento niyo po yan kay Padong. Isang araw, meron pong mag-asawa na galing sa kanilang European tour at sila po may inuwing kulay asul na pinggan at pinag-usapan po nila na ito ang magiging testamento ng kanilang naging magandang biyahe, naging magandang buhay. At ilalagay po nila ito sa isang eskaparate para ipaalala sa kanila ang magandang karanasang iyon. Pero sila po nun ay bagong mag-asawa pa lamang. Kaya dumating po yung pagkakataon na sila ay nagkaanak. Ang anak po nila ay isang batang lalaki at sinabihan po nila na, "Anak, iingatan mo ang mga bagay dito sa bahay. Lalong-lalo na yung nakikita mo ba yung asul na pinggan na iyon?" Yun ang sabi ng nanay sa kanyang anak. Sabi naman ng anak, "Opo, mami." Kasi alam mo anak, yan ay remembrance ng daddy mo. Hindi ka pa namin noon pinapanganak. Kami ay nag-ikot sa Europa at iyan yung alaala sa amin. Sabi ng bata, "Sige po, mami." Lumipas ang ilang panahon. Ilang taon, lumaki na yung bata. At isang araw, meron siyang dalang bola. Naglaro sa loob ng bahay. Naglaro sa kusina hanggang nakarating sa kwarto, hanggang nakarating sa sala. Bilang isang batang naglalaro ng bola, alam niyo na po ang susunod na mangyayari. Tatamaan po ang eskaparate kung saan naroroon yung kulay asul na plato. Yun nga po ang nangyari, tinamaan ng bola, nahulog at nabasag. Laking hiyaw na lang po ng nanay nang marinig niyang may nabasag sa kanilang sala. At alam niya na po na yun ang kanyang pinakaiingatang plato. Hindi po niya alam kanyang gagawin kasi ang kanyang anak ay nanginginig sa takot dahil may nagawa nga itong hindi maganda. Hindi niya alam kung ano ang uunahin niya, ang pulutin, ang nagkabasag-basag na plato, o ang aluin ang kanyang anak. Gusto niya sanang saktan ang kanyang anak sa nangyari kasi una, hindi siya sumunod sa pinag-usapang takda. Huwag maglalaro sa bahay at iingatan ng mga kasangkapan sa loob. Pero naalala niya ng platong yon, bagamat isang paalala ng naging magandang biyahe at buhay nila nung sila'y binata at dalaga, ay nabasag at nawala na. Yung kanyang anak, kapag kanyang pinarusahan dahil nais niya ng paluin, nais niya ng kung ano-ano ang sabihin, pag yun ang nabasag, ay hindi niya na mapapagtagpi-tagping muli. Kapag yung bata ang nasaktan, hindi niya na tunay na alam anong gagawin. Kaya unyan tiningnan kung, "Anak, may galos ka ba?" Yun ang tanong niya. "Nasaktan ka ba?" Sabi ng bata, "Wala naman po, ma, sorry." At umiyak na lamang ng umiyak. Yung plato po ninyo, wala na. Baka magalit po ang daddy. Sabi ng ina sa anak, "Hayaan mo na yung platong yon. Bagamat ito ay nagpapaalala sa amin ng daddy mo nung ay buhay namin nung kami binata at dalaga pa. Hindi na mababalik yung nabasag na platong iyon kahit ano ang gawin ko. Pero anak, mas mahalaga ka dito. Kasi ikaw na ngayon ang nagpapaalala sa amin kung ano kami bilang mag-asawa, ang mama at daddy mo. Mas mahalaga ka pa kahit sa 100 platong ganito." Mga kapadong, ano ba ang mahalaga sa buhay ninyo? Ano ba yung kinatatakot ninyo? At ano rin ang nagpapagalit sa inyo? Kayo ba ay may platong iniingatan? O may anak o mahal sa buhay na hindi nyo pagpapalit sa kahit ano? Ikwento nyo po yan kay Padong.